Antay na lang ako pababa lang po. Okay, sige po. Thank you. So guys, ito lang dadali natin sa SM Marilao. So guys, 559 yung rate niya. Sa RDU raw dadalhin, toll reimburse naman siya pero may pad collection siya. Yung mga papers. Papipirmahan tapos sa drop sa Transportify affiliated drop-off station. Delivery po. Di ba delikado guys ang e-bike dito sa EDSA? Ma'am, mali pala yung pin na itong booking ma'am. Sa SM Marilao ma'am, no? Ano? Iba kasi yung pin eh. Sinundan ko lang. Ma'am, ipapa-edit ko lang muna sa Transportify kasi mali po yung pin. Andito na ako sa may pin location, kaya lang hindi ako makakaalis. Kaso baka hinihintay doon. Hindi kasi ako makakaalis dito ma'am hanggat hindi ko pinire-report sa Transportify. Kasi babaguhin po nila yung niya route. Okay po. Sige po. Okay po. Thank you. Okay lang. Hindi naman yun nila madali. Opo, in-inform ka lang. Sige po. Thank you. So guys, tinawagan natin si ma'am. Mali yung pin. So gumilid muna tayo dito para i-inform lang si Transportify na mali yung pin. Chat muna natin yung help center. Hello po ma'am. Ma'am, Yes, sir. delivery po yung sa galing. So guys, time check tayo ngayon 2:33 PM. May nakuha tayong priority booking dito sa Marilao going to Caloocan North. Pang shred lang daw ng papers. So priority to, pick upin na natin. So 14 minutes daw nandun na tayo. So guys, mamaya last part ng video siguro pag-usapan natin yung nangyaring booking sa Transportify natin. Yung mga wrong pin, ganun. So detalyahin natin mamaya para yung mga nanonood sa atin, halimbawa gusto nyo mag-Transportify, at least may mga mapupulot kayong idea kung anong dapat nyong gawin. Yung kumbaga gusto ko rin kasi per episode ng vlog natin may matututunan kayo, hindi yung nakikita nyo lang nagdi-deliver, nag-pick up. Gusto ko may tatatak din sa inyo na experience. Kumbaga yung experience na nangyari sa akin, at least may mapulot kayong idea kung anong dapat gawin doon. I-share ko lang sa inyo mamaya ang last part of video. Okay guys, na-pick up na natin isang box. Daming binabalot, pang Christmas decor. Sa Shopee, Lazada siguro yun. Saka TikTok. So atid na natin. So isang box lang yun going to Caloocan North, 45 minutes, 11 km. Puntahan na natin. Po ma'am, nandito na po ako sa PTT. Saan po kayo galing, sir? Yung galing po sa Mekawayan, yung shredded paper. Shredded paper. Okay. Yan lang po, sir, sa may tapat ng PTT. Opo, nakapark po ako dito sa PTT. Mag-clean yan. Okay po, Bios po na silver Opo, naka-hazard po ako. Opo, thank you po. Shredded paper. Tanong ko lang po, ano po yung mga isasakay natin? Ukay po, ukay shoes. Okay. Okay. Sige po, on the way po ako dyan sa pick-up location. Okay po, nasabi ko na din po sa biting tapat. Okay. So,
guys, ang may na-swipe tayong booking dito. Time check, ano na, 5 PM na. So, grabe tong Liano Road na to. Impacto sa traffic. So, may na-swipe tayo rito, Caloocan North to Tandang Sora. Mga ukay daw sasakay dito. So, 355 ang rate niya. Going to pick-up location, 2 kilometro ang layo. 30 minutes daw bago dumating ko sa pick-up location. Mga boss, oh, pulang-pula, Liano Road. Lalamog po, nandito na po. Ganda. Nandito na po sa pin location, ma'am, yung may Isuzu MU-X sa harap. Atras po ako. Yung umangat ka po dapat dito sa mismo street. Okay, sadali po. Atras ako, no? Kaya nakikita niyo ako yung atras ako. Ma'am, good evening po. Ma'am, lalamog po. Ma'am, tanong ko lang po, ma'am, nandito ako banda sa may yung covered court. Makakapasok po ba dyan sa inyo? Opo. Okay, nandito na ako sa covered court, ma'am eh. 100 meters na lang malapit na po. So, all goods tayo guys. Na-drop na natin dito sa Upper Banlat. So, nagbigay ng 45 pesos na tip si ma'am. Tinulungan natin siyang mag-unload din eh. So, pa-home base na tayo ngayon. So guys, itakel ko mamaya yung nangyari sa Transportify natin kanina. Yun yung naghinder nung natin, mga booking kasi inabot ng 2.5 ang waiting time natin doon. So nagtagal tayo ron, tapos kaya hindi na tayo nakarami dahil naipit tayo dun sa booking na yun. So maling pin, naghintay pa tayo kay dapat hindi lang 2.5 hours yung damage dun eh, kasi sa bagay lumaki naman yung rate, kaya lang dali tayo sa booking, hindi na tayo nakakuha ng mga magagandang booking. Malaking oras yung naubos sa atin. Nagkamali tayo guys ah. Teka, lagpas tayo guys. So guys, ayan, nandito na tayo sa tamang daan. Kaloob-looban ng Upper Banlat to. Parang lalabas ka talaga, hirap lumabas. Liliit pa ng kalsada. So ngayon maiksi lang yung ride natin ngayon. Parang lumalabas tayo na from start ng booking around 9 to 6:30. Kasi ito 2 points and ano ba to? 3 kilometers pa home base na. Malapit na lang to sa home base. So ayos rin lang. Siguro tansya ko mga net natin dito, bawas na pang gas, mga 1.5. Talagang gano'n pero kung hindi tayo naipit kanina dun sa booking na Transportify, sobrang tagal ng waiting time tsaka may maling pin, baka na-hit pa natin yung mga rito eh, mas mataas eh. Pero not bad na rin kasi tingin ko 1.5. Ang tinakbo natin ngayon as of now, simula nung umalis sa bahay sa QC pa Manila, nanggatid sa mga bata around 80 kilometers. So hanggang bahay 85 kilometers. So approximate ko yan kung 10 kilometers per liter. Ano yan? Mga 400 pesos yung gas natin. So medyo napamura pa ako dun sa isang pinakargahan ko kasi may promo si Price Lock, 47.50 lumalabas yung 1 litro. Let's say sabihin natin yan, 10 kilometers per liter, 400 pesos. So yun ang ride natin today guys. Abangan yung end of video mamaya, yung recap natin
dun sa mga kinita, ilalagay ko na lang. Okay guys, thank you for watching. So guys, pag-usapan natin itong first booking natin kay Transportify na na-romping. So ano ba dapat gawin pag na-romping? So unang-una, tawagan nyo kagad si Booker na advise nyo sila na na-romping siya. Then pag na-admit nila yon, i-chat nyo si customer support. Punta na kayo kagad sa tamang pin location. Pag nasa tamang pin location na kayo, i-chat nyo kagad si Transportify na baguhin yung pin kasi para mag-arrive kayo dun sa lugar. Ngayon, ang nagpatagal dun sa booking na yun is matagal din yung pag chinat mo si Transportify kasi peak hours yun ng delivery. Matagal din sila mag-respond. Unang-una, hindi sila kagad maniniwala sa sasabihin ng driver. Tatawagin din nila kagad yung mga booker. Then sa pag-process nila, medyo matagal din, inabot ng oras din bago natapos. So nakapag-ikot-ikot pa nga tayo sa SM, kakahintay ng respond ni Transportify. So kaya dito sa booking na to, importante rin na may waiting time siya kasi sa RDU, napakatagal. Imagine, more than 2 hours tayo inabot. Kasi, inabutan tayo ng lunch break Gawa nga ng wrong pin. So, yun guys, sana nakatulong yung advice ko sakaling mangyari sa inyo to. Okay guys, thank you for watching.